kamusta? Welcome back guys sa ating channel. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pakipindot na din ang bell button para manonotify ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Salamat sa suporta. God bless! So welcome back guys sa ating channel at ngayon pag-uusapan natin yung mga top trending stocks sa PSE. So simulan na natin guys kay dito. So mag-update lang tayo ngayon Ayan, so based sa ating CCI sa part na to, so we have a previous high dito sa part na to. Then nag-consolidate, tapos nagkaroon ng higher high, tapos nag-consolidate ulit. At kung titingnan natin guys, is wala pa siyang right shoulder sa part na to. Ayan. So ayan guys yung ating pinaka pattern. So meaning, since wala pa tayong price rally sa part na to, kaya there's a possibility na makakreate tayo ng bearish pattern, which is the head and shoulder pattern. Kung i-drawing natin yan, so ito yung left shoulder, tapos ito yung head, tapos so we have here right shoulder guys dito sa part na to, so meaning bearish. Then yung sa RSI guys, so we have a previous trend line, so ito yung first, second, and third. At kung titingnan natin guys, is nag-consolidate na siya. So ngayon ang aabangan natin is yung kanyang price rally sa taas. Tapos sa price action, so very definite naman to, sa support tayo bibili. Dapat si dito ay mag-hold kay around 2.2 pesos bago magkaroon ng price rally papataas. Ayan sa part na to. Ayan. Then kung titignan natin guys based sa kanyang sa Elliott wave guys, so ito yung first, second, third, fourth, and fifth. Ayan guys yung nakikita natin dito kay dito. And we use 100-day moving average, kaya na-confirm natin na there's a possibility na magkaroon pa to ng isa pang rally dito sa part na to, around 2.7 pesos or 2.8 pesos. Ayan. Next natin is tech. So sa part na to kay tech, so we have here, ayan, so nag-consolidate na siya. Ang hinihintay na lang natin is yung kanyang price rally papataas, Then sa ating RSI, so we have previous trend line. So ito yung first, second, third. At kung titingnan natin is almost nasa support na to, Kaya yung bounce play yung titignan natin dito. Ayan, bounce play. Then sa price action, kung titignan natin, so wala pa din tayo sa support. So kung tayo ay sasabay dito sa part na to kay tech, pwede tayong bumili dito around 8 pesos sa part na to. Tapos yung ating second support is here, 7.2 pesos. Tapos gumamit tayo ng 50-day moving average, which is tumama dun sa may second support natin. So mas matigas dito guys kung dito tayo maghihintay sa ating trend line, kasi ito yung trend line natin. Ito yung first, tapos second is here sa part na to, tapos third is here. Ayan. Then based sa kanya Elliott wave, so ito yung first, second, third, pwede dito fourth, tapos fifth. Ayan, so bali magre-retest siya dito sa kanya previous trend line. So ito yung first, second, third, and fourth. So ito yung target natin guys, yung fourth, around 10.3 pesos. Next natin is Tugo. Ayan, so tignan natin guys kay Tugo. Very definite naman to na overbought na, and nagkaroon na siya ng short term consolidation, So expect pa natin na magko-consolidate pa to guys. Then sa ating RSI wala pang
consolidation. So yun yung hinihintay natin dito kay RSI, yung consolidation bago tayo pumasok. Then sa price action niya, so we have a previous trend line, ano? So ito yung ating downtrend channel. So sa ating resistance, so we have here first, second, tapos yung third dito. Then we use 200-day moving average. So nagkaroon tayo ng breakout dito sa part na to kay 200-day moving average at na-confirm natin yan dito sa ating support. So ito yung first, second, third, fourth, fifth, and ito yung sixth. Kanina guys nag-breakout na dito. Kaya syempre, since siya ay nag-breakout, so there's a possibility na mag-consolidate to doon sa kanyang previous support. So dito yun guys, sa part na to. Around 9.7 pesos. Based naman sa kanya Elliott wave, so ito yung first, second, third, fourth. Okay, pwede rito guys sa may support natin bago mag-retest dito sa ating previous trend line sa part na to. Okay, around 13.9 pesos. So yun ang ano natin nakikita natin kay Tugo. Next natin is MAH. So let's see sa CCI, okay, wala pang consolidation kaya maghihintay muna tayo dito. Okay, wala pang consolidation guys. Then si RSI is nakasawsaw na dito sa kanyang sa overbought region. Then wala pa rin guys consolidation, no? Kaya maghintay muna tayo dito kay MAH. Tapos dito sa price action niya, so we have trend line, ano? Kaya sa part na to. So we have first here, ito. So ito guys, first, second, and yung third guys dito. Ayan. So yung previous candle is huminto dito kasi resistance na to eh. So ito yung first, no? Ito first, second is here, yung third andito. Ayan, third, and then fourth. Then kung titignan natin guys, so ito na yung third wave, ano? Kasi parang ano to eh, extension ng kanyang third wave, ano? So ito yung first, second, third, at pwede tayo mag-consolidate dito sa part na to. Dito or dito. Ayan guys, dito sa part na to. Then saka pala magre-retest yan dito. Ayan. So there's a possibility lang guys, ano? Kung kayo ay aabang, so syempre don't forget to set your stop loss. Mas conservative guys kung dito tayo mag-aabang, around 2.13 pesos kay MAH. Tapos gumamit tayo ng 200-day moving average at very evident naman siya ay bullish, ano? Ayan, no? So yun ang nakikita natin dito kay MAH. Next natin is yung IDC. So for IDC, ano yung ano natin nakikita natin dito. So based sa kanyang CCI, so nag-consolidate. Ayan, so maghihintay tayo ng kanyang price rally papataas ulit, no? Then sa RSI is hindi pa naman siya overbought. Kaya yun nga guys yung hinihintay natin, yung price rally niya papataas. Tapos sa price action niya, kung titingnan natin is nabasag na yung trend line. So ito yung first is here, second is here sa part na to, third ito, and fourth guys is nabasag na, no? At kung titingnan natin guys is nasa resistance na siya, kaya yung two previous candle niya is bearish. So kung tayo ay aabang is around 1.9 pesos dito sa part na to, sa may support natin. And at the same time kasi dapat mabasag yung resistance niya around 2.5 pesos dito guys, no, sa part na to. And kung titignan natin kasi kay IDC, double bottom pattern. But kung siya ay magko-consolidate sa part na to, sa ating support is makakreate tayo ng cup with handle pattern, which is bullish pa rin naman. So ito yun guys, ito yung cup, atas ito yung handle. Ayan. But kung hindi mag-hold sa support na to, there's a possibility na triple bottom pattern to. Ayan. So ito yung first, second, ito yung third.
Ayan, tapos there's a possibility na magkaroon ng breakout. But don't forget to set your stop loss guys, no? Kasi very risky kung walang stop loss. Then, okay, meron pa to kasi guys eh. So kung eto guys yung ating first wave ng ating yung sa kanyang Elliott wave, sukatin natin guys, no? Ayan sa part na to. So kung eto yung first, eto yung second. Tapos yung third is I think baka dito. Ayan, tapos ayan. Then ganyan. Ayan, so ganyan yung ano natin, naasahan natin, ano. Ito kasi yung pagdi-define yung sa ano niya, retracement pattern niya. Pwede kasing mag-triple bottom pattern to eh, kaya mare-reset yung ating count dito sa Elliott wave. So next natin is yung MAC. So for this one, so we have ayan, so eto siya guys. Sa CCI niya is nag-flip na papataas. So titignan natin dito is yung consolidation niya guys, no, kasi nag-rally na eh. Tapos yung previous ano natin dito yung previous analysis natin dapat mag-breakout. So ito yung first eto eh, tapos second eto, then yung third eto, no, double top kaya bearish yung sabi natin. But kung titignan natin is nabasag na guys, no, kaya ano na to, bullish na to si MAC. Tapos dito naman sa price action niya, nabasag na rin yung kanyang trend line. So ito yung first, second is here sa part na to, and yung third is here. Ayan, at kung titignan natin is nabasag na, no, at malapit na siya sa may resistance niya ngayon. So syempre triple bottom pattern to, no. Ang sabi natin dati, there's a possibility na magkaroon pa ng triple bottom. So yun nga yung nangyari guys. Kung kayo ay nakasabay rito sa ating bottom, so syempre meron na kayong 17% profit. Yung titignan natin is dapat mag-breakout dito sa 5.31 pesos. Ayan, since siya ay bullish pattern naman. Next natin is Euro. So kay Euro, okay, tignan natin sa 1 hour chart, no. So base dito sa CCI, so high, lower high, tas lower high ulit. So meaning bearish to, and at the same time overbought na din siya. Then sa ating RSI, so we have triple top, no. So ito yung 1, so ito yung 2, so ito yung 3. So meaning bearish to. Ayan. So ito yung pangatlo. Then sa price action natin, so we have ayan. We have trend line here sa part na to. Ito yung support, tas ito yung resistance natin. Ngayon naabang tayo syempre sa support. Kung titignan natin guys, nasa support na siya, no, but mas ideal guys kung uuntog siya dito sa ating talagang support na to, around 2.8 pesos. Kung ang pag-uusapan natin is Elliott wave, so ito yung first, second, third wave, fourth wave, at pwede pang magkaroon ng fifth wave sa part na to. Ayan. But kung hindi mag-hold dito sa first support natin, kasi there's a possibility na sa may second support siya mag-hold sa part na to, 2.7 pesos. Kasi andun yung ating 200-day moving average. Ayan, no, yung green line na to. Next natin is PHA. So per PHA, overbought, no, at wala pa siyang consolidation sa part na to. Then yung RSI, hindi pa naman siya overbought, kaya there's a possibility na magkaroon pa to ng price rally. But syempre magko-consolidate muna to bago tayo pumasok, since siya ay hindi pa naman overbought. At kung titignan natin yung kanyang price action, so we have two trend lines dito, no, sa kanyang resistance. So yung sa first resistance niya is na ano na, nabasag na. So ito yung first, second is here, and third is here. Ayan, purahin na natin to, yung trend line natin dito guys, no. So ito, ayan. Then kung titignan natin, yung next target natin is around here, 0.29 peso, ano. Ayan.
At kung sasabay tayo guys, wag. Kasi wala na to sa support. Ang support natin is around 0.248 peso. Ayan. Then at the same time, gumamit tayo ng 50-day moving average para ma-confirm natin yung ating support. So dun nga guys, around here sa part na to. Then, kung mag-hold dito guys, so syempre magkakaroon pa tayo ng price rally. Then, kung sa Elliott wave naman na pag-uusapan natin, so ito yung first, second, third, fourth, fifth. No, para mag-retest siya dito sa kanyang trend line. Dito guys, sa part na to. Next natin is fruit. So last na to guys, kay fruit. Dito guys, sa kanyang CCI is nag-consolidate na. Ayan. Tapos RSI is bearish pa din guys, ano? Hanggat hindi na babasag yung taas. Ayan, kasi triple top pattern to eh. 1, 2, 3. Meaning bearish. Okay, magiging bullish lang to pag nagkaroon ng breakout dito sa taas. Tapos sa price action niya, so we have previous highs. So ito yung pinaka trend line niya. So yung first is here. Ayan sa part na to. Second is here. Third one is here. And yung fourth, okay, pwede rito guys. Magre-retest siya. Then kung tayo ay sasabay, so wala pa to sa support, no? So ang support natin is nasa 1.3 pesos. Then na-confirm natin siya using 25-day moving average. So etong green line na to. Ayan. Based sa kanyang Elliott wave, so ito yung first, second, third, ito yung fourth, and fifth yung retest dito. Yun ang nakikita natin dito guys. So yun lang siguro for now. Happy watching at see you sa next video. Bye bye.